Heograpiya ng daigdig. Ano ang ibig sabihin ng heograpiya? Ito ay hango sa mga salitang geo na nangangahulugang daigdig at graphiya na nangangahulugang paglalarawan. Sa ganon, ang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Ang mga saklaw ng pag-aaral ng heograpiya ay ang anyong lupa at anyong tubig, likas na yaman, klima at panahon, flora at fauna, at ang distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. Mayroong 5 tema ang heograpiya. Ang unang tema ay ang lokasyon, na tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. May 2 uri ng lokasyon, ang absolute location at ang relative location. Ang absolute location ay gumagamit ng longitude at latitude at matutukoy dito ang eksaktong kinaroroonan ng isang lugar sa daigdig. Sa relative location naman, ang batayan ay ang mga lugar at bagay na nasa paligid nito. Ang ikalawang tema ng heograpiya ay ang lugar, na tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang puok. Ang mga katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig at likas na yaman, at ang mga katangian ng mga taong naninirahan dito tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura at sistemang politikal. Ang ikatlong tema ng heograpiya ay rehiyon. Ito ang bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Ang ika-4 na tema ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran, na tumutukoy sa kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kanyang kinaroroonan. Ang ika-5 tema ng heograpiya ay ang paggalaw. Ito ay ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar. May 3 paraan ng pagtingin sa paggalaw. Ang una ay ang linear, o kung gaano kalayo ang isang lugar. Ang pangalawa ay time, o kung gaano katagal ang paglalakbay mula sa pinagmulan patungo sa pinaglipatang lugar. At ang psychological, o kung paano tinitignan ang layo ng isang lugar. Ang katangiang pisikal ng daigdig. Ang daigdig ay nahahati sa 3 bahagi, ang crust, mantle, at core. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 65 kilometro palalim mula sa kontinente. Sa karagatan, ito ay may kapal lamang na 5 hanggang 7 kilometro. Ang mantle ay isang patong ng batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. At ang core naman ay ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ito ang larawan ng paghahating pisikal ng daigdig kung saan makikita ang crust, mantle, ang outer core at inner core. Tectonic plates. Ang daigdig ay may plate o malalaking masa ng bato na hindi nananatili sa posisyon. Ang mga ito ay gumagalaw na tila mga balsang inaanod sa mantle. Umaabot lamang sa 5 sentimetro or 2 inches ang paggalaw ng plates kada taon. Ang mga paggalaw na ito ay nagdudulot ng paglindol, pagputok ng bulkan, at pagbuo ng mga kabundukan. Ito ang larawan ng paghahati ng mga tectonic plates sa ibabaw ng mantle. Hemisphere. Ang daigdig ay may 4 na hating globo o hemisphere. Ang Northern Hemisphere at Southern Hemisphere ay nahahati sa equator,
at ang Eastern Hemisphere at Western Hemisphere ay hinahati ng prime meridian. Ito ang larawan ng Northern at Southern Hemisphere at ng Western at Eastern Hemisphere. Ang equator, ang pinakagitnang hati ng mundo na naghahati sa Northern at Southern Hemisphere. At ang prime meridian ay ang paghahati ng mundo sa Eastern at Western Hemisphere. Ang iba pang mahahalagang latitude ay ang North Pole na matatagpuan sa 90 degrees north latitude, ang Arctic Circle na nauumpisa sa 66.5 degrees north latitude, ang Tropic of Cancer sa 23.5 degrees north latitude, ang Tropic of Capricorn sa 23.5 degrees south latitude, ang Antarctic Circle sa 66.5 degrees south latitude at ang South Pole sa 90 degrees south latitude. Klima. Ang klima ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Pangunahing salik sa pagkakaiba-iba ng klima sa daigdig ang natatanggap ng sinag ng araw ng isang lugar depende sa latitude at gayon din sa panahon, distansya mula sa karagatan, at taas mula sa sea level. Ang mga lugar na malapit sa equator ang nakararanas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Maraming habitat na nagtataglay ng iba't ibang species ng halaman at hayop ang matatagpuan sa lugar na ito. Kabilang sa mga habitat na ito ang rainforest, coral reef, at mangrove swamp. Kapag bihira ang ulan at napakainit ng panahon sa isang pook, kaunti lamang ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop dito. Ganito rin ang maaaring asahan sa mga lugar na lubhang napakalamig ng panahon. Ang mga kontinente. Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay at may iba na napapalibutan ng katubigan. Ang Continental Drift Theory. Ayon kay Alfred Wegener, isang German scientist, ang mga kontinente ay dating magkakaugnay sa isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng mga continental plate o malalaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang mga kasalukuyang kontinente. Kung susuriin ang isang mapa, mapapansin ang mga baybayin ng silangang bahagi ng South America at kanlurang bahagi ng Africa ay tila lapat at akma sa isa't isa na parang mga piraso ng isang malaking jigsaw puzzle. Ito ay sa kadahilanang dating magkaugnay ang dalawang lupaing ito. Habang tumatagal, patuloy pa rin ang proseso ng paglawak ng karagatan sa pagitan nito at ang paglayo ng dalawang kontinente. Ito ang larawan ng Pangaea at ang unti-unting paghiwalay ng mga kontinente hanggang sa itsura ng mga kontinente ngayon. Ang mga kontinente ay kinikilala sa tawag na Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Australia. Sa Africa nagmula ang supply ng malalaking bato at diamante. Naroon din ang Nile River na pinakamahabang ilog sa buong daigdig at ang Sahara Desert na pinakamalaking disyerto. Ang Africa ang nagtataglay ng pinakamaraming bansa kung ihahambing sa ibang kontinente. Ito
ang larawan ng kontinente ng Africa. Ang Antarctica ang tanging kontinenteng natatakpan ng yelo na ang kapal ay umaabot ng halos 2 kilometro o 1.2 milya. Walang tao na naninirahan sa Antarctica maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Sagana sa mga isda at mammal ang karagatang nakapalibot dito. Ito ang larawan ng kontinente ng Antarctica. Asia, ang pinakamalaking kontinente sa mundo. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America. Ang kabuong sukat nito ay tinatayang sangkatlo o 1/3 na bahagi ng sukat ng lupain ng daigdig. Nasa Asia ang China na may pinakamalaking populasyon sa daigdig at ang Mount Everest na pinakamataas na bundok. Ito ang larawan ng kontinente ng Asia. Ang laki ng Europe ay sangkapat o 1/4 na bahagi lamang ng kalupaan ng Asia. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos 6.8% ng kabuuang lupa sa daigdig. Ito ang larawan ng kontinente ng Europe. Ang Australia ay isang bansang kinikilala rin bilang kontinente na pinakamaliit sa daigdig. Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. May mga bukod-tanging species ng hayop at halaman na sa Australia lamang matatagpuan, tulad ng kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil, platypus at iba pa. Ito ang larawan ng kontinente ng Australia. Ang North America ay may hugis na malaking tatsulok na pinilasan ng dalawang bahagi sa Hudson Bay at Gulf of Mexico. Dalawang mahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito, ang Appalachian Mountains sa silangan at ang Rocky Mountains sa kanluran. Ito ang larawan ng kontinente ng North America. Ang South America ay hugis tatsulok na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging equator hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang Andes Mountains na may habang 7,240 kilometers o 4,500 na milya ay sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America. Ito ang larawan ng kontinente ng South America. Ayon sa chart na ito, ang Asia ay ang may pinakamalawak na sakop na kalupaan sa laki na 44,614,000 square kilometers, sinusundan ng Africa na may 30,218,000 square kilometers, North America 24,230,000 square kilometers, Antarctica 14,245 square kilometers, South America 12,814,000 square kilometers, Europe 10,505,000 square kilometers, at ang pinakamaliit ay ang Australia na mayroon lamang 8,503,000 square kilometers. Ang Asia rin ang may pinakamalaking tinatayang populasyon sa 4 billion na 4 na beses ng laki ng susunod na bilang na Africa na mayroon lamang wala pang 1 bilyon, sinusundan ng Europe, North America, South America, at ang pinakakaunti ay ang Australia. Walang taong naninirahan sa Africa. Ang bilang ng populasyon ay nababago taon-taon. Sa bilang naman ng mga bansa, ang pinakamaraming bilang ng bansa ay ang Africa na mayroong 53, sinundan ng Europe na may 47, Asia 44, North America 23, Australia at Oceania 14, South America 12,
at wala ring bansa sa Antarctica. Pacific Ring of Fire. Ang malawakang hangganan ng Asia, North America at South America ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Tinatawag itong Ring of Fire dahil matindi ang pagputok ng bulkan at paglindol sa rehiyong ito, bunga ng pag-uumpugan ng mga tectonic plates o tipak ng crust ng daigdig kung saan nakapatong ang mga naturang kontinente. Sa kasaysayan, tinatayang may 540 bulkan na ang pumutok at 75% nito ay nasa Pacific Ring of Fire. Ilan sa mga bulkan sa Pacific Ring of Fire na pumutok ay nagdulot ng malaking pinsala. Ang Tambora, Krakatoa at Mount Pilay. Ilan sa mga bansang labis na napinsala ng malakas na lindol ay ang China, Japan, Sumatra at Haiti. Ito ang larawan kung saan matatagpuan ang Pacific Ring of Fire. Mga anyong lupa at tubig. Topografiya ang pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. Ang mga tao ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga kauna-unahang kabihasnan ng daigdig ay umusbong malapit sa mga lambak, ilog. Ito ang chart kung saan matatagpuan ang 10 pinakamataas na bundok sa daigdig. Ang pinakamataas ay ang Mount Everest, susundan ng K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Shou-Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, at Annapurna. Lahat ng mga bundok na ito ay may taas na mahigit 8,000 metro. At karamihan sa kanila ay matatagpuan sa Nepal at Tibet. Ang mga karagatan sa daigdig ay matatagpuan sa chart na ito. Ang Pacific Ocean ang may pinakamalaking sukat sa lawak na 155,557,000 square kilometers, sinundan ng Atlantic Ocean na may lawak na 76,762,000 square kilometers, Indian Ocean 68,556,000 square kilometers, Southern Ocean 20,327,000 square kilometers, at Arctic Ocean 14,056,000 square kilometers. Ang pinakamalalim naman na dagat, ayon sa average na lalim, ay ang Southern Ocean na may 13,100 feet na average na lalim, sinundan ng Pacific Ocean na may 12,926 feet, Indian Ocean 12,596 feet, Atlantic Ocean 11,730 feet, at ang pinakamababaw ay ang Arctic Ocean na may 3,407 average na lalim. Ang pinakamalalim na bahagi ng dagat ay matatagpuan sa Pacific Ocean. Ang Marianas Trench ay may lalim na 35,840 feet. Ang pinakamalalim na bahagi ng Atlantic Ocean ay ang Puerto Rico Trench na may lalim na 28,232 feet. Ang pinakamalalim na bahagi ng Indian Ocean ay ang Java Trench na may lalim na 23,376 feet. Sa Southern Ocean ay ang South Sandwich Trench na may lalim na 23,736 feet. At sa Arctic Ocean ay ang Eurasia Basin na may lalim na 17,881 feet. Ang mga larawang pinakita sa video na ito ay hindi ko pag-aari. Ang mga kaisipang tinalakay ay batay sa content standards ng Department of Education. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na aralin.